Iyon, ito naman tayo mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ano, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Wala nang patupik-tupik pa. Ito ay tungkol naman kay Epifanio Labrador, ang vlogger ang nagtapang-tapangan. Ngunit ang katotohanan ay supot naman. Ito mga kababayan na grabe, sobra-sobra na yung paninira nitong si Richard Palacio alias Epifanio Labrador mga kababayan sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo at kay Pangulong o dating Pangulong Duterte. Dagdag kaso na naman ito nitong si Richard Palacio mga kababayan. Grabe na ito. Hindi na po dapat itong pagbigyan, hindi na dapat patawarin ito dahil nga sa grabe na yung paninira niya sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na kay Eduardo Manalo at kay dating Pangulong Duterte. Nag-imbento na naman ng kwento itong kumag na itong supot na itong tao na ito, kung ano-ano yung pumapasok sa kanyang gamunggong utak mga kababayan. Sa kakagamit ng face mask, yun na nga, na stuck na yung hangin sa kanyang utak. Kaya kung ano-ano na lang yung kanyang pinagsasabi na wala naman pong mga katotohanan, wala pong ebidensya. Kaya itong si Epifanio Labrador, paliit na ng paliit ang mundong ginagalawan nito. Imbis Epifanio, nasa bundok ka na, mas lalo ka pa sigurong magtago sa ngayon. Dahil nga sa mga panibago mo na namang ibinibintang sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na kay Eduardo Manalo at kay dating Pangulong Duterte. Biruin nyo ba naman yan mga kababayan? Idinamay pa yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo at itong si dating Pangulong Duterte sa nagpapatay daw kay Capersil Lapid. Kung hindi ba ito talaga si Raulo, itong mungguloid. Ito yung mungguloid, dapat tawagin mungguloid. Kasi nga kung ano-ano yung pumapasok sa utak mo, hindot ka. Talagang kung ano-ano yung pinagbibintang. Wala naman po siyang mapakita, maipakitang ebidensya. Sa kanya daw kuro-kuro. May utak ka ba? May natitira ka bang pag-iisip? Igamunggo na nga lang yung utak mo. Ito mga kababayan ikinukunik na naman itong si Eduardo Manalo at itong si dating Pangulong Duterte na sila daw yung nag-utos para ipapatay itong si Capersil Lapid. Isipin natin mga kababayan tandaan natin ito. Itong si Capersil Lapid ay isa pong Iglesia ni Cristo yan. Grabe talaga. Pangbababoy na itong ginawa nitong tao na ito. Kailan pa ba ito maaresto? Hindi ba dapat seryosuhin na yung paghanap sa taong ito? Mananawagan tayo sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Hindi po ako kasapi ng Iglesia ni Cristo. Isa po akong Katoliko. Pero sa pambababoy nito, sa Iglesia ni Cristo, hindi na po dapat ito. Hindi na po ito dapat patatagalin pa. Dapat po itong maaresto na itong tao na ito. Sana po seryosohin nyo na ang paghanap na itong tao na ito. At sa mga siguro kung kay dating Pangulong Duterte, hindi siguro ito papansinin. Sa mga nakapaligid na lang kay Pangulong Duterte, yung mga DDS dyan na talagang handang makipaglaban ng kung ano man, ng patayan para may pagtanggol natin yung ating dating Pangulong Duterte. Ito dapat seryosohin natin ito. Hindi ko ito titigilan itong tao na ito hanggat hindi mabubuksan yung totoong mukha nitong hinayupak na ito. Masyado kang mayabang, boy. Gusto mo na ipakita ko yung organ ko dito? Sinabi ko sa'yo na kaya kong bumaril ng ibon. Tinatamaan ko yung mata. Baka sabihin mo tsamba. Masyado kang mayabang kung ano-ano na lang pinagsasabi mo. Wala kang pinapakitang anumang katibayan. Puro kahaka-haka, puro ka kwento. Kwentong barbero ka. Itong mga ganitong klaseng tao, dapat ibitay ito Ibitay ito. Ibitay ito ng patiwaran. Kung totoong matapang ka, sige nga hamunin kita, Epifanio. Totoong matapang ka. Nandito ako sa Bohol nga, sige nga. Naiupak kang tao ka, masyado kang mayabang ka. Kung ano man yung nalalaman mo, kung ano man yung alam mo sa pagkatao mo, huwag mong ipagyabang yan. Pwede kang bumatikos, no? Pwede kang mambabatikos. Huwag naman yung
Sobra-sobra na. Ako, bumabatikos din ako ng mga politiko, mga kababayan. Pero yung mga ganong bintang, sila yung nagpapapatay. Isa kang mongoloid, isa kang kung ano-ano, isa kang kulto. Anak ng titing tong tao na ito. Sarap nitong, nakuiwan ko lang sa Epipanyo. Marami na naghahanap sa iyo. Palit na napalit yung mundo mo. Dahil sa panibagong ginawa mong pagbibintang kay Eduardo Manalo, kay dating Pangulong Duterte, alam ko na balang araw, ilang araw na lang siguro, matutugis ka rin. Saang bundok ka man, saang gubat ka man nagtatago, tingnan mo yung itsura mo dyan, ang dami ng palaka sa paligid mo, nagmukha ka ng palaka, yung American flag dapat sa'yo. Ang tawag sa'yo, American flag. Dahil sa sobrang sama ng ugali mo, sobrang sama ng itsura mong hinayupa ka, hindi mo nga matanggal-tanggal yung pismas mo, tapos ang yabang-yabang mo. Yun ang mga kababayan, ito yung nakakabuisit lang kasi ito. Dahil itong si Kaper Silapid, marami pong tao na ikinukunik, kung sino ba yung totoong nagpapatay kay Percy Lapid. Dahil nga maraming binabatikos yan. Maraming binabatikos. Kahit si si Senador Rapi Tulfo, binabatikos yan. Maraming binabatikos yan. Tapos ngayon, idadamay mo pa yung Iglesia ni Cristo na itong si Percy Lapid ay isa sa mga kasapi ng Iglesia ni Cristo. Grabe na yung pangbababoy nitong hinayupak na ito. Ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin sana, Makikiusap tayo, hindi ako Iglesia ni Cristo, Katoliko ako. Hindi nadamay niya pa yung mga Katoliko. Itong tao na ito. Ito na mga kababayan, wala po kaming pakialam. Kaming mga Katoliko, wala po kaming pakialam. Hindi kami pumapanig sa hindot na itong tao na ito. Ito na mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Namit ko ito nung ako ay kumuha ng lisensya. Sana marinig dito bilang member ng kapisanan ng Broadcasting ng Pilipinas o ng so ito mga minamahal ko mga kababayan. Minamahal. Marami kasi ang nagtatanong kung bakit tahimik ang iglesia ni Manalo. Nung namatay si Kaper Silapid, bagamat marami at lumalabas sa balita at talagang matibay ng ebidensya. Saan ang ebidensya mo? Ang nagpapatay nito. Alam niyo, asan yung ebidensya mo? Pakita mo nga ebidensya mo kung may ebidensya ka. Kahit si Bantag nga, hanggang ngayon, di pa ma-aresto Kasi ayaw magpa-aresto nitong si DJ Bantag. Dahil nga, alam ng maraming Pilipino na itong si DJ Bantag ay ginamit lang para matakpan yung totoong may gawa. Sino ba ang tinawag ni Kaper Silapid na bunjing? Di ba? Yung Secretary of Justice na si Remulla, na yung kanyang anak ay talagang nahulihan ng napakaraming pinagbabawal na dahon, mga kababayan. Pero ano nangyari? Wala. Nakalabas ka agad. Wala nang kaso. Na-acquit ka agad. Pero kayo naman mga kababayan. Tapos itong kumag na ito, kung ano-anong pinapakalat na kasinungalingan. Sobrang nitong tao na ito. Ito mga minamahal ko mga kababayan, sa mga nakasubaybay po kay Kaper Silapid. Kung susubaybayan po ninyo yung lahat ng kanyang mga sinabi, yung lahat ng inilabas niya, mga in-expose niya na mga usapin patungkol po kay Rodrigo Roa Duterte na isa ring diablo. Talagang tinatamaan si Rodrigo Roa Duterte, yung isa ring mongoloid na matanda na ngayon, na kumbaga ilang araw na lang ipipirmahan na ng bulate. Baka mas mauna ka pa. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, habang tinitira po ni binabatikos ni Kaper Silapid etong si Digongyo, talagang galit na galit kasi tumpak na tumpak kasi, tamang-tama kasi at totoo kasi yung sinasabi ni Kaper Silapid. Kaya dahil alam ni Rodrigo Roa Duterte na iglesia, ng totoong iglesia ni Cristo
etong si Camper Silapid, lumapit siya kay Eduardo Manalo, yung Mongoloid na leader ngayon ng Iglesia ng Diablo. Grabe, kumabang baboy lumapit siya. Kasi natatakot din si Digongyo na basta-basta lang ipapatay si Camper Silapid. Dahil alam nga niya na iglesia ng totoong iglesia ni Cristo si Camper Silapid. Ngayon, ayon Hindi sa ng ilong, boy. na impormasyon, kinausap ni Rodrigo Roa Duterte na kung pwede ibigay yung ulo ni Camper Silapid sa kanya. Dahil masyado nang nabubunyag yung mga sikreto ni Rodrigo Roa Duterte. At masyado na siyang nasasaktan, natatamaan, at tila nabubuksan ang isipan ng karamihang mga Pilipino sa kanyang, yung kaisipan ng mga Pilipino sa kanyang mga sinasabi. So sa madaling salita, hindi nagdalawang isip si Eduardo Manalo na isang Mongoloid na pinuno ng iglesia na kulto ng Diablo na ibigay ang ulo ni Camper Silapid kay Digongyo. Magamat ito, si Camper Silapid ay totoong iglesia ni Cristo. Bakit? Dahil alam din kasi ni Eduardo Manalo, itong Mongoloid na to, na marami sa mga kumbaga marami sa mga iglesia ng Diablo na tao ni Eduardo Manalo ang nabigyan ng posisyon. Isa na dyan, yung doon sa costume. Kung maalala ninyo, talamak. Talamak yung pagpasok ng droga na kung saan karamihan ng mga empleyado dito na kasabwat ni Michael Yang at ni Paulo Duterte ay puro mga iglesia ni Manalo na Diablo. So, natatakot din si Eduardo Manalo na baka pag nakulong itong mga ito ay wala na siyang kikitain dahil every week malaki ang kinikita niya sa mga ito. Na kung saan siya din ang nag-endorso na ipasok itong mga ito sa costume. So ngayon, sa madaling salita, dahil alam ni Eduardo Manalo na kapag nabuking itong si Digongyo, marami sa mga iglesia ni Manalo ang matadamay. Kung maalala ninyo, nag-imbestiga. Tingnan nyo nag-imbestiga. Nag-imbestiga ang Kamara, nag-imbestiga ang Senado. Noong panahon na iniimbestigahan, etong tungkol kay sino ito? Sino yun? Chinese na na dito sa Banban na Tarlac. Sino yun? Alice Goo. Okay. So, lumabas doon yung mga pangalan ng mga tao na ayon sa ating pagsusuri ay mga membro ng iglesia ni Eduardo Manalo na Diablo. Grabe. So, sa madaling salita, yung mga nangyayari noon na katiwalian, kasabwat dito, yung karamihang membro na ipinasok ni Eduardo Manalo sa iba't ibang mga posisyon at iba't ibang mga departamento ng ating bansa. Ipinasok niya sa pamamagitan ng kanyang paghihingi ng kumbaga pabor kay Rodrigo Roa Duterte na tinulong. Sa madaling salita, hindi nagdalawang isip si Eduardo Manalo na ipapatay si Camper Silapid. Isang beses na meet ko ito. Yun ang mga kababayan, malinaw na malinaw yung sinabi nitong itong hindot na ito. Na malinaw daw na pinapatay ni kay Eduardo Manalo itong si Camper Silapid. Grabe ka mag-imbento ng kwento, boy. Tanggalin mo nga muna yung face mask mo para kahit pa paano may kunting maniniwala sa'yo. Tanggalin mo muna yung face mask mo. Ito namang mga subscriber nito, may mga ilang subscriber dyan na nagko-komento, nabasa natin. Mga mga tawag nito mga kababayan, yung mga wala ring utak, mga uto-uto, madaling maniwala. Tingnan nyo kung paano siya magsalita mga kababayan. Wala po, puro lang katang-isip yung sinasabi niya. Pinag-iimbestigahan, ginaganito. Wala naman siya napapakitang ebidensya kahit kunti.
Wala naman siyang pinapakita na talagang sapat, no? Na dahilan kung dapat bang ma-involve niya yung isang tao sa ganung bagay. Puro lang naman ito kwento, puro lang naman ito. Tutusukin ko na talaga yung mata nito. Katagalan ito talaga. Tutuhugin ko talaga yung mata mong Epipanyo Labrador ka. Kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi mo. Na-involve na naman sa droga, daw yung Iglesia ni Cristo, sila daw yung utak na pagpapatay. Nako, mga kababayan, kung sino man yung mga subscriber nito na maniniwala, ganon din kayo ka sira ulo. Pare-parehas kayo. Maniwala kayo sa akin. Pare-parehas kayo. Gamunggo ang mga utak ninyo. Kung magsalita ito, puro ito nakita daw niya, na-meet daw niya itong si Kaper Silapid. Pag magsalita kasi ng ganon, magpakita ka ng prueba. Saan yung picture nyo? Ipakita mo. Ikaw nga, yung mansion mo dyan, tingnan mo yung mansion mo, malapit ng Tangayin yan. Yung palasyo mo. Tingnan mo, tagpi-tagpi ng dahon, ng saging. Tapos napalibutan ka ng mga palaka. Nasa tabing ilog ka. Sana po, sa mga naghahanap dyan, kay Richard Palacio, paigtingin nyo pa sana yung paghahanap, no? Para matapos na yung kayabangan ng taong ito. Iwan ko lang. Tingnan natin kung hindi ito luluha, mga kababayan. Luluha ito. Sabay lalabas ang luha at sipon nito. Pag mamakaawa ito. Dahil yung mga ganitong klaseng mga tao na madaldal, at kung ano-ano lang yung pinagbibintang, ito yung nabirawan na duwag, mga kababayan. Sobrang duwag nito. Ay, tingnan mo kung bakit nasabi ko sobrang duwag yan. Tingnan mo yung pismas nga niya. Yan lang yung request natin. Alam ko naman, di naman ito magpapakita. Kahit sino pang maghahamon nito, hindi ito magpapakita, mga kababayan. Takot na takot ito. Baka yung sariling anino nito, kinatatakutan na. Baka yung anino nito, mga kababayan, pinutulan niya na ng ulo. Dahil sobrang takot nito. Duwag yan. Sobrang duwag yan. May nakapagsabi sa akin dito. Uy, si Ma'am Joyce pala ha. Si Ma'am Joyce ito, totoo to. Itong si Ma'am Joyce pala, nag-email itong si Epipanyo nang hingi po ng pera itong si Epipanyo. Kaya ina-unsub na ni Ma'am Joyce ito. Ayan si Ma'am Joyce, nakapagpatunay, hindi po ito hindi ito fake news, hindi ito pagsisinungaling. Mismo si Ma'am Joyce ng Japan, nag-komento sa akin. Si Epipanyo Labrador, nanghingi sa kanya ng tulong. Ganito siya. Siguro, lahat ng kanyang mga subscriber, baka ini-email lang ang kumag na ito. Email ba o text message? Basta nandyan, nabasa ko yan. Hindi ko lang, nakalimutan ko lang, ngayon ko lang naalala. Baka itong tao na to, lahat ng kanyang mga subscriber, mini-message nito, ini-email nito, para makapanghutot, para makapanghingi ng pera. Kaya matagal na daw ito, ina-unsub ni Ma'am Joyce. Nakapalo si Ma'am Joyce dito, subscriber si Ma'am Joyce nito noon. Dahil nga sabay kaming tumuligsa dito kay dating Congressman Arne Teves. Yun ang mga kababayan, ito dagdag kaso na naman ito kay Epipanyo Labrador, palit na napalit ang mundo mo, boy. Pagdating ng panahon talagang matutuli ka na. Ito na yung time, na matutuli ka na talaga. Sana maristo ka na. Dahil hindi na po tama, May nagkuminto rin pala dito. Bakit ko daw ginagawan ng reaction video itong ginagawa ni Epipanyo? Pinapasikat ko lang daw. Huwag mo akong lukuhin, boy. Baka wala ka ni Epipanyo. Gusto mong tigilan ko yung pagbatikos itong support na ito? Magsama kayong dalawa. Huwag mo akong pakialaman. Gumawa ka ng video mo kung gusto mo. Gusto mo, gawan mo ako ng reaction. Huwag mo akong pakialaman kasi YouTube channel ko to. Walang makakadikta dito sa akin. May nagsabi na nga dito, bibigyan ako ng pera tapos gustong diktahan yung YouTube channel ko. Di ba pwede yun? Sino kayo para makapagdikta sa akin? Yun ang mga kababayan, ito, bago tayo magtatapos, mag-shoutout lang muna ako. Shoutout lang muna ako, mayroon dito, nagbasahin ko yung komento niya, nakikita ko kasi. Ito, shoutout kay shoutout kay Bardix TV. Tiklop yan sa iyo, idol, nagmumukha siyang katawa-tawa. Talagang katawa-tawa naman talaga. Maraming salamat Bardix TV. Kasi nga, kung ano-ano na lang katang isip, kung ano-ano na lang yung mga kwentong pagong nitong hinayupak na ito, wala namang katotohanan. Dapat man lang
May napabalita man lang sa isang malaking TV station na ganito. Sa mainstream media, kumuha mo lang siya ng kahit paano, kahit kunting balita doon, bago niya gawa ng reaksyon. Pero ito mga kababayan, rekta na nagmula sa kanyang gamunggong utak. Gamunggong utak na nga lang eh. Tapos napalibutan pa siya ng ano. Ito mula kay Rulico. Oh, ito sabi niya, lalo mo lang pinapasikat ang taong yan. Kung sa akin, di ko na yan papapansinin, lumabas na yan. Na yan, isa ka sa nagpapalaganap ng mga sinasabi niya. Oh, papabayaan mo lang ito. Kahit hindi ko na-reaksyonan yung Iglesia ni Cristo. Ang inaano ko dito, itong si dating Pangulong Duterte. Dahil noon pa, pinaglalaban na natin yan. Pero yung pambababoy din niya sa Iglesia ni Cristo, hindi naman po tama. Kasi nandyan si Congressman Marcolita. At itong Iglesia ni Cristo, alam naman natin na maraming ginawang kabutihan ito dito sa ating bansa. Hayaan mo lang yung tao na gano'n, na maninira. Tapos yung kanyang mga subscriber, mga oto-oto, naniniwala din. Tama ka. Tama kang hindot ka. Shout out na rin kay Hirin na Tabamo. Dapat putulan na dila yan si Epifanio para di na makapag-vlog ng kasinungalingan. Tama. Kasinungalingan naman puro yung ginagawa niya. Puro naman kwentong pagong. Oy, shout out na rin kay Avril Dulce. Punta ka dito sa Mindoro nang matabas ka ng mangyan. Sakto. Ayan basta ito, saktong-sakto sa nasa gubat ka. Yan. Yan, mga mangyan. Oy, shout out na rin kay sino to? Kasamang pinin ko to. Kasamang Kasamang Jew. Ikaw talaga yan, si Richard Palacio. Alias Epifanio Labrador. Nilaglag ang sarili niya. Kunwari lang, yan ay na may sumusuporta sa kanya. Natitira na lang ang naniwala sa kanya, mga wala rin sa tamang pag-iisip. Tumpak yan, idol. Kasamang Jew. Tumpak yan. Tumpak na tumpak ka. Shout out na rin kay Rodolfo Angeles, sa Katoliko ako. Pero malaki saludo ako sa INC. Nagkakaisa kasi sila. Kaya kinikilabutan ako sa mga sinasabi niya. Totoo talaga yan. Ako Katoliko ako eh. Alam ko. Ba't ako nagsasabi ng ganun? Kasi alam ko yung buhay ng mga Katoliko. Pag linggo, mas marami pa yung mga Katoliko na sasabungan. Sabihin mo sa akin sabihin nyo sa akin, di totoo yan. May mga simbahan dito malapit sa amin. Magkatabi lang yung, halos magkatabi lang yung sabungan sa kasimbahan. Mas maingay pa yung sabungan kaysa simbahan ng Katoliko. At saka simula nung may mga pari, mga kababayan na nabalitaan ko na gumagamit ng droga, bakit ka pa ba magsisimba? Bakit ka ba maniniwala? Hindi ko naman nilalahat ng pari, may mga mababait naman. Pero bakit ka maniniwala sa tao lang din? Ilalong-lalo na yung pari na nagsabi, hindi nakaka-addict yung droga. May pari pang umamin, ilang taon ako nagdodroga. Tapos ang galing nilang mangaral. Yun pala, gumagamit sila ng pinagbabawal lang gamot. Diba? Masamang ehemplo lang sila. Pero Katoliko ako. Nananatili akong Katoliko. Kasi bininyagan ako ng Katoliko. Shout out na rin kay Kajosilin Orencio. Stress na po yan. Ayan Lods. Shout out na rin kay Arnel 1914. Lakas ng tama niya, idol. Parang wala ng tulog. Saka singot yan ang utot ng demonyo. Kaya walang tulog yan si Idol Arnel. Shout out na rin kay Gilbert Ortigisa. Bago yan, magsisi kung mahuli yan naming mga INC. Baka magawa namin dyan. Talaga naman, sobra-sobra. Maintindihan natin yung mga membro ng Iglesia ni Cristo. Kung halimbawa, makapagsalita sila kay Richard Palacio ng masama. Dahil masama ang tabas ng dila nito. Masama ang ginagawa. Masama ang mga sinasabi laban sa punuan ng Iglesia ni Cristo. Kahit man ako'y membro ng Iglesia ni Cristo, talagang makapagsalita din ako ng masama sa taong ito.
Ako nga, hindi ako membro ng Iglesia ni Cristo, pero talagang titirahin ko yung mata nito. Tingnan gano'n na sana ba yun? Baka bawal kasi ni YouTube. Pag pinakita ko sa iyan ko baka basta kayo, iwan ko lang sa'yo, ipipanyo ka. Ayun, shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan, ha? Kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am Elisa Borby. Kay Ma'am Susan 786, mga subscriber dati ni yan si Ma'am Susan 786 at saka si Ma'am Elisa Borby. Ina-unsub na nila itong si Iggy Panyo dahil nga, wala, mga kababayan, masyadong gumagawa ng kabulastugan. Yabang-yabang, tapos ayaw naman magtanggal ng face mask. Kung totoong matapang yan, matagal na pong nagtatanggal ng face mask yan. Kung totoong matapang yan. Ang katotohanan talaga niya mga kababayan, itong si Iggy Panyo Labrador, sa totoo talaga, maniwala kayo sa akin, supot talaga yan. Kaya nga nagpi-face mask yan eh. Kasi naaamoy niya yung kanyang sarili. Yan ang katotohanan. Yun ang dito lang muna at yun na nga mga kababayan, huwag kayong maniwala sa taong ito, yung mga subscriber nitong si Iggy Panyo Labrador, mag-isip naman kayo. Huwag kayong matulad nitong gamugong utak na iniidolo nyo. Yun na dito lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat yung lahat. God bless bawat isa sa akin.